ito mga ka-RG, ako nga pala si Reverse Gaming, magiging shoutcaster nyo para sa last game natin ngayon, no? So, abangan nyo yung mga maglalaban-laban bukas. So, tingnan natin ngayon. So, Official Kingpin versus Coffin Boys. So, magsisimula yan maya-maya lamang. So, mapapansin natin, double marksman, double mage setup. Okay, 1-2-2 line up to for sure. Pero, off-lane Popol. No, magso-solo si Popol siguro sa may bandang top lane kasi siya lang naman yung may capability na makapag-sustain ng kanyang side lane ng mag-isa, no, unlike dito sa kabila, no, which is the Official Kingpin, yun nga, no, mas okay dito yung kanyang lineup, may kumat, may kunat talaga dito, no. So tingnan natin ngayon, no, kung ano yung mangyayari sa ating clash. So ayun, may shoutout pala tayo dito. So shoutout sa team Coffin Boys. So shoutout kay Walter Ibanez Lazo. No, so shoutout sa iyo. Okay, so ito na nga. Dito na po tayo sa ating Land of Dawn and introduce po natin yung ating mga players. So for the Official Kingpin, you have Lindsay for the Esmeralda, Worst para dito sa Yuzhong, Ace para dito sa Kufra, Don para sa Lancelot, and Anonymous para dito sa Estes. And dito naman tayo sa may Coffin Boys, we have Strig para dito sa Cavalier, Hook para dito kay PNK, Zerg para kay Kari, Eugene para kay Lunox, and Buta para dito kay Hylos. Kung titingnan natin, so 5 man is nag mid lane, no? Umasa sila na magkakaroon sila ng pick off dito pero hindi tamang kuha lang ng Repolyo, no? So ganoon ang naging rotation line. Tamang invade, okay? So merong plano pala dito ang Coffin Boys, no? Yung, kahit na malambot yung lineup nila, meron silang plano pero hindi nga lang naging successful that time yung invade dito ng Popol and Kupa, no? Kasi nandun, no, nakaramdam that time yung Esmeralda. Pero tingnan natin dito, no, kung makakapag-secure sila. So medyo mabagal, no? Dapat yung medyo mabagal mag-buff dito yung ating yung tawag doon, yung Coffin Boys dito medyo mabagal yung kanilang pagro-rotate kasi nga malalambot sila, no, to be honest, sobrang lalambot. Okay, pero tinaman natin dito, no, tamang funnel lance, no, funnel lance ang nangyayari dito. So tamang kuha lang na kanyang red and blue buff. Pero dito tayo sa may bandang top lane mo, magkakaroon tayo ng pitas dito, may flick ba dito? Hindi, pero nakapag-dash out that time itong Yuzhong. Muntik nang mamatay that time yung Yuzhong, pero butin lang meron siyang blink para makatakas, no. Pero nakuha niya, no, yung crab coin. So mahalaga din 'yon, no. So kahit pa paano malaking bagay yun para sa kanya. Pero ito tamang dash in dash out ginagawa dito ng Lancelot. Pero ito meron tayong fireball dito. May yung fireball dito na tumatama para dito sa kinakain ng Valier. Kinakain ng SS rather. So first blood na nabigay dito, no, sa team ng Coffin Boys. So sila nakakuha ng first blood, no, nakakuha nila yon through the Estes. Na-pick off nila yung Estes dito. Kaya na nga ba yung isa sa mga kinakatakutan talaga dapat, no, yung Valier dito ni Strig. Dahil on point talaga yung fireball niyan. Pero dito tayo sa may bandang top lane, naghihingalo dito yung buhay ng Yuzhong. Di napansin that time nung Kari na isang dalawang one hit yon, no. Dalawang one hit itong Yuzhong. Pero yun na nga, tamang dash out na lang or tamang back na lang muna dito yung Hylos tsaka Kari kasi baka maalanganin pa sila yun, maka-pick off pa sila dito ng Kufra. No, pero ito, wala pang level 4 dito yung Kufra. Ito, magkakaroon natin tayo ng clash dito. May Order of Brilliance itong si Lunox. So, tamang dash in dash out lang gagawin. Pero yun na nga, napaka-plane itong si Lancelot. And napaka-kunat, no, itong Falling Star Moon. Pero hindi yata tumama that time, nakuha na secure kill na dito ng Lancelot. So, ang kunat, makunat kanina yon, hindi na kinakaya dito. May ultimate na dito, hindi nakakayanin ng 1-2-2 rotation to. Kung magse-settle siya sa 1-2-2, magkakaroon ng Glorious Pathway itong Hylos. Pero tatlo yung lumalaban dito ng Glorious Pathway sa bandang kaliwa, pero yung Hylos, no, dumaan dun sa kanan. So bait lang yung Glorious Pathway dun sa may bandang kaliwa ng mapa, no. Kasi dun siya sa may bandang kanan dumaan, hindi ko alam kung nagkamali siya ng pindot that time, pero ito na nga, tamang kuha lang na object. Wala nang mana itong Kari, no. Wala nang mana talaga, sinisimot niya na lang talaga kung anong meron siya, tamang tipid-tipid na lang. Wala siyang balak umuwi kahit nakakarampot na lang yung mana niya. I think lang yan, isang ultimate lang yan, tapos isang phantom step lang, wala na yung mana niya. Pero dito tayo sa may bandang buff dito ng Coffin Boys, ini-invade sila. Pero yun, napitas dito ng Lunox itong
Yes, that's actually a big point. Pero ito na nga, 2 versus 3 ang labanan. Yan ay may Wagan Dragon ni Yuzhong. Mukhang na-knock up ata dito yung Lunox. Yun na-knock up na nga. Wala dito yung carry. Hindi makaka-respo. Pero ito, low health yung Lindsay natin dito. Pero ito, yung Yuzhong napukol na batuka ng Hylos. Pero ito, hindi siya ma-burst down kasi naka-vengeance siya that time. Pero ito, mas magkakaroon pa tayo ng trade-off. Yun na nga, napitas pa dito yung Hylos. No? So, medyo alanganin yung naging sitwasyon dito ng ating Coffin Boys, no. Kaya nga sabi ko, masyado silang malalambot and masyado namang makukunat itong nasa kalaban. And dinagdagan pa ng Estes, okay. Nasa ko sila masyadong maaga. Okay, masyadong naging maaga, I think, yung Popol pick, no, para dito sa Coffin Boys. Yun siguro yung naging problema nila. Pero ito, hindi pa naman huli ang lahat. Na-push ba yun? Na-push ata dito yung bandang bot lane natin. Pero ito, tamang hug lang yung ginagawa dito. Napipressure naman dito nila, no, yung top lane na nakakapag snowball naman kahit paano dito yung carry, no, although hindi man siya namamatay, no, or di man din siya nakakapatay, nakapagbigay ng assist, hindi naman siya namamatay, which is actually a great point, no. So mukhang magkaroon tayo ng lag situation dito, no. So yun muna. So mukhang naglalag dito yung team ng Coffin Boys kasi nagpa-push siya that time. So yun nga mga ka-RG, no, ang kunat dito and naka-vengeance pa itong si Worst, no, which is the Yuzhong. So dalawang marksman yung kakain ng vengeance in case na inactivate na nitong si Worst yung kanyang vengeance. So medyo magiging mahirapan nga na makapag-initiate dito yung dalawang marksman. And hindi naka-marksman emblem ay naka-support emblem itong Popol, naka-assassin emblem siya. So he is also aiming for a kill. So tingnan natin dito. So 4v2 situation ang mangyayari dito sa top lane. Mukhang totorihin nila dito, no? Mukhang dadive nila dito yung dalawa. Mukhang nakita nila na delayado talaga, pero ito mukhang nakaramdam dito yung Lunox. Pero mukhang tamang bakatay dito yung gagawin ng Lunox, no? So the turtle is up for grabs. Tingnan natin kung sino makakuha nito. So kanina nakakuha nakapag na-KS that time nung spinning light wheel nitong si Carry, pero ito napitas dito yung Kufra, pero tamang trade-off ay mangyayari, dalawang tank na namatay, pero napatay dito yung Lancelot, ayun yung carry. Ito na yung Carry, free hit lang yung nangyayari, pero ito tamang searing torrent lang yung Valir, pero ito na burst down na naman dito yung Estes, pero ito na nga maya yung stun. So that is actually a 4-2 trade ang nangyari that time, na mindset sila that time, na mind games, no, na mind games dito yung official Kingpin, no. Medyo nautakan, no, and nakiisan pa, pero ito Falling Star Moon binuga na, pero may searing torrent para makontra, no, and tamang wala na ring mana dito yung Esmeralda, kaya tamang back na lang yung gagawin niya. Hindi siya makakapag-spam ng skills niya kasi, pero ito mukhang mag-burst down dito yung Popol and Kupa, dash in, dash out ang gagawin dito ng Lancelot ng official Kingpins, pero yun na nga, na-burst down na nga yung Popol and Kupa. So Coffin Boys kahit pa paano naman is nakakadikit sila, no. So di naman ganoon kalaki yung gold lead, no. 6 minutes into the ball game is wala pang halos 1,000 lang naman yung lamang. So isang lang din naman yung push. So may chance pa rin talaga, hindi talaga totally na nado-dominate, pero ito na ibigay na yung Order of Brilliance, pero yun nga searing torrent binigay na, tamang dash in dash out gagawin ng Lancelot ng official Kingpin. So double kill para dito sa Valir ng Coffin Boys. So yun talaga, game changer talaga yung nagiging galawan dito ng Valir, no. So on point for sure, mataas yung local ranking yung Valir na yan, pero ito na-burst down na dito, medyo alanganin na yung sitwasyon dito ng Yuzhong, pero napatay niya that time yung Hylos, pero that's actually a trade-off para dito sa ating dalawang kaputan. 9-9 ang ating score, mapupush dito yung top lane dito ng official Kingpin. And tamang back na muna, no, para hindi malanganin. So ito na nga mukhang mag-order of brilliance. So, hindi nakapag-order of brilliance na. Hindi pa nakapag-order of brilliance. Ngayon parang nag-order of brilliance. So parang tamang takas na yung gagawin niya. So nakuha pa ni Kayo, Repolyo. So nakakuha sila dito. And now yung Popol and Kupa hindi napapansin dito. Talagang nanggigrid lang dito yung team ng official Kingpins. Ayun, napukol that time yung Kufra, no. And ito, na-TP yata yung Estes, no. Mukhang hindi gumagalaw ata dito yung Lancelot. Hindi ko alam kung na-TP ba that time, pero yun nga, mukhang nagstay that time yung Estes, no. Alanganin, ito rin ata. Hindi, gumagalaw naman ata itong Lancelot. Talagang nakabit lang ata siya that time. Uy, mega kill para dito, no, para sa ating carry P. Medyo ata that time, na late yung P.
no? Hindi ko alam kung parang ano kasi, pwede kasing strategy ng Lancelot yun, no? So, hindi rin namin napansin, no? Na baka kasi, lumina, nakatayo lang siya that time, tapos biglang, alam yun, biglang sasayaw yung Lancelot, no? Magda-dash in, dash out, take in, take out. Tingnan natin ngayon kung ano na ating standing. 9-12 ang ating standing. Yung kanina sinasabi kong makunat, mukhang nagiging ano na, no? Nakapos tayo. So, ayun, no, yung malambot kanina, mga Hardy, yun nga, no, nagiging paper na ngayon. So, Lunox yan, tapos carry yan. So, nagiging, yung mga tank, no, yung pseudo tanks natin, nagiging parang marksman na lang din yung kunat, no, kahit na nag-dragon si Yuzhong, or mag-dragon si Yuzhong, nararamdaman pa rin yung update nitong si Carry and Lunox. And of course, kudos para dun sa Valir talaga dito ni Strig, no? Sobrang on point talaga. Early game pa lang nakuha niya yung first blood, na flame shotan niya dito yung Estes. No, that's actually a great start para sa kanila, no? Kasi to be honest, yung lineup nila medyo delikado talaga, no? Delegates talaga yung kanilang lineup dito kasi sobrang lambot, pero makapag-start kayo ng first blood sa ganyang klaseng lineup, talagang boost yun sa inyong confidence na ay kaya pala namin i-clash to. And ngayon nga mapapansin natin lamang sila in terms of the gold, in terms of the kills, and in terms of the objectives, no? May push sila, so nagagawa nila lahat. And nakapag-KS pa kanina ng turtle etong si Carry. So talagang yung tide ngayon, no, is nasa side ng Coffin Boys, no? So alanganin ngayon yung official Kingpin. Tingnan natin kung anong mangyari. So ang pinaka-carry dito ng official Kingpin is the Lancelot. So pinanel nila yung Lancelot. So nag-side lane yung Esmeralda, tapos yung Yuzhong, no? So pero tingnan natin ngayon, no, kung ano ang magiging sagot dito maya-maya lamang, no? Kaya kung magiging effective ba yung Estes pick. Sige, nag-pick sila ng Estes kasi napansin nila ay makunat tayo, no? So mas makunatin pa nga natin, no, yung ating mga heroes. Pero ito na nga, back into the ball game. Magkakaroon tayo ng push dito sa may bandang mid lane, and tamang pa-flow lang ng minion wave ang ginagawa ng PNK dun sa may bandang bot lane. So tingnan natin ngayon kung ano mangyayari, no? So makapal yung minion waves dun sa may bandang top lane. So I think i-clear yan ni Yuzhong. So tamang clear lang muna gagawin. Yun na nga tamang fireball, pinapakain ng fireball, no? Tapos yan na, kakalkalin ng aso, tapos falling star moon sa tatlo, pero walang kwenta yung nangyari that time. Ito yung mahiwagang aso ni Popol and Koopa, or ni Popol, no? So tamang back lang, no? Papahimas muna siya, no? So ayun, nakakain ng dog food na itong si Koopa, no? Nanggigigil na itong aso ni Popol. So maya-maya lamang titingnan natin kung makakain pa siya ng dog food. Ito na nga yung fireball ni Valir, maya't maya na naman yung tama. Only fireball na naman talaga, no? So pag tumama talaga yung fireball noon, I mean on point, lalong-lalo na kapag naka-vengeance flame, ang layo na, tapos ang laki pa. Pero ito, magkakaroon tayo ng clash, yung dalawang panunaw ng tank, yun na nga, nanlulusaw na talaga. Pero ito, mukhang mapipitas dito. Ito to, ang hapdi naman that time, pero mas mahapdi yung dalawa dito. Pero ito, yung Lancelot, no, double kill na nabigay, shutdown para dito sa Esmeralda, 2 against 1. Ayan na nga ba, tingnan natin kung sino man nanalo. 2 against 1 to, pero dash in, dash out. Sino pabilisan na kami nangyari that time. Buti may phantom step, no? May phantom step, tapos may flicker. Ganda ng timing data. Kung walang flicker yon, sigurado nahuli siya ng turn row. So kaya naman phantom execution data. Pero swerte na rin at hindi cooldown yung kanyang phantom step tsaka flick. Kitang-kita natin kanina, ang bilis na kamay dito ni Kai. Nakita niya dito yung Lancelot ng official Kingpin. Pero ito na, mukhang babatukan dito ni Hylos yung Lancelot. Pero hindi, tamang poke lang gagawin. Pero ito, Bush Gaming ginagawa dito. Falling Star Moon binigay, nanghihingalo yung buhay. Tingnan natin, na-shutdown nga dito yung ating carry. Pero ito na nga, nanghihingalo din dito yung ating Valir, no, which is Strig. Pero ito, ayan na nga, Dark Order of Chaos binigay na, tapos yun na nga, tamang batok lang dito yung ginagawa ng Hylos, which is si Buta. Pero ito, mukhang mapapatay din dito yung ating Popol and Koopa. Pero double kill pala, no? Hindi pala siya namatay ba? Hindi namatay. So ito, isang one hit na lang i-lance. So that's actually a 4-4-3 trade. Tingnan natin kung maglo-lord ba dito yung PNK. So maganda yung pasok dito ni Popol and Koopa. Tingnan nga natin kung ano na yung build dito ni Popol and Koopa.
So yung Popol and Koopa dito ng Coffin Boys magta-tank build, no? So nag-deadly blade lang siya para ma-counter nga ito. And of course may Raptor's Machete, no? Pero yun nga, nag-deadly blade to counter out the healing power or the healing prowess of Estes and the Esmeralda. So ayun, no, talagang walang necklace dito sa kabilang team, no, sa which is the official Kingpin. Walang nag-deadly blade, lari nag-necklace of endurance. So walang nagtangka kasi etong Estes nag-fleeting time. Syempre mas kailangan niya muna ng cooldown, no, ng cooldown reduction para maya yung kanyang ulti. Pero aanin mo nga naman yun, no, kung kukunti na lamang yun ay bibigay, no. So na-counter sila dito kasi yung Balire may necklace of endurance, tapos yung Popol merong deadly blade. Pero yun na nga, Tyrant's Rage sa tatlo na ibigay na Apocol, pero unstoppable para dito, double kill para dito sa may Lancelot. Mukhang triple kill ba may bibigay? Hindi, naipatay naman that time yung Yuzhong. Pero na nga yung kunat factor, no, yung kunat factor dito nagiging maganda, no. Masyado lang nag-overextend that time itong Yuzhong, no, pero still kung hindi siya nag-overextend dyan, kung inabutan siya ng ultimate dito ni SSA, hindi siya mabuburst down. Pero ito na nga, tamang poke lang gagawin dito ni Lunox, no. Kaya natin kung magkakaroon ba tayo ng mukbang dito. Falling Star Moon, pero target Order of Brilliance bibigay lang natin dash in dash out gagawin dito ng Lancelot. Hindi, may glorious pathway, kaya hindi niya ikakasayon. Pero nakuha dito ng official Kingpin ng ating first Lord. So tingnan natin kung ano mangyayari, no. So that's actually a game changer, no, yung Lord. So nagkaroon tayo ng mga skirmish fights in which na nanalo yung official Kingpin, kaya napunta na naman sa kanila yung tide ng laban. So tingnan natin ngayon, no, yung tamang hintay lang sa Lord, tamang clear lang ng mini wave mangyayari dito. Yan na yung Lord, no, first Lord ay pupunta dito sa may bot lane. Tingnan natin kung sasama nila. So tamang box out lang ginagawa dito ng Hylos, no. So tamang check push lang, no, tinitingnan kung sino yung mga nasa bush para ma-secure na safe yung mga malalambot niyang kasama. Pero kahit na malalambot yan, no, sabi nga nila small but terrible. Tingnan natin kung mababurst down dito. Glorious Pathway may bibigay, pero yun na nga, sobrang kunat ba. Pero yun, Darkness of Brilliance binigay na. Pero yun, yung Falling Star Moon kinasa, pero ibinrayo dito yung Estes, no, and napitas din dito yung Yuzhong. Pero kahit na may Lord dito, no, dalawa yung napatay, mukhang tatlo pa nga may bibigay, pero hindi, no. That's actually a 0-4-2 trade. Pero ito Falling Star Moon, mukhang mali tayo that time. That's a 1-4 naging 2-4-1 trade, no? So 2-4-1 trade pa pala. So ang hapdina ng Falling Star Moon, no, ay mahapdina rin yung Falling Star. Tingnan natin dito ng Esmeralda. So, meron na siyang Calamity Reaper, Feather of Heaven, tsaka yung Enchant Talisman. So, may capability na nga yan nakapag-burst down na mga kagaya ni Popol and Valier, no. So, and meron din siyang kunat items, no, which is the Queen's Wings. And of course, I think mag-Oracle to. So, expect nyo talaga na makunat tong dalawang to. Pero, kung sakali man na mamatay dito yung carry, meron din naman Lunox, no. Yun nga lang, medyo limited yung bala ni Lunox, no. Unlike ni carry na unlimited talaga yung basic attack niya. So, talagang dapat pa rin talaga mag-ingat itong si carry, dahil kapag namatay siya, mawawalan talaga ng damage itong kanyang team, no. So, kumbaga, parang follow-up damage na yung nabibigay dito. Pero ito na nga, makunat na dito yung Esmeralda kahit kumakain siya ng fireball. Makita natin, no, kahit na maraming fireball na binubuga dito yung Balir, wala pa rin damage, wala pa rin talab sa kanya, no. So makunat na siya, yung meaning na makunat na talaga siya. Yung talaga makaka-burst down na lang talaga sa kanya is the carry. So talaga yung carry dapat ingatan niya yung mga galawan niya dito, dahil mahalaga yung bawat pindot ng kanyang mga daliri sa ating laban ito. Pero ito yung Kufra, nakaabang, no, i-extend yan yung kamay niya kapag may opportunity. Kanina pa nakakapag-pakat yan ng tatlo, so tatlo yung pinapakat ni Kufra, hindi lang isa, hindi lang dalawa, gusto niya tatlo yung pinapakat niya sa pader. Kaya tingnan natin dito kung makakapakat siya ng 5. So tamang position lang yung gagawin dito ng Kufra, no, tamang bush lang, no. So ito naman, no, bibisitahin naman siya dito ng Hylos. Sabi niya, lumayas ka dyan, no, shoo, sabi gano'n ng Hylos. No, nakita kasi na gano'n nga yung ginagawa ng ating Kufra, no, nandun siya sa may mga bush ng makulit ng Kufra. Pero ito yung Hylos lang, no, mapapansin natin. So, sobrang lambot ng lineup dito ng Coffin Boys, no. Yung Hylos lang yung nakapag-check bush talaga. Sila talaga. Lahat ng mga anak niya,
No, nandun lang talaga sa base, no. Siya lang talaga. Kami niya, mga anak, ako na magche-check dito. Pero ito, magkaroon tayo ng clash dito, no. Falling Star Moon binigay. Pero, uy, yan na yung ultimate nung Estes. Pero walang makunat sa Lunox and Carry. Pero napatay na that time yung Lunox. Pero ito na nga, Falling Stardust Dance may bibigay. Bati na natin, dalawa na lang yung buhay dito sa tatlo. Pero Falling Star Moon binigay na naman. Pero ito na nga, Carry. Uy! Burst down na ata tong carry na to. Shutdown na nga. Pero tingnan natin. Double kill para sa Esmeralda. Second skill. Nihintay dito. Stardust Dance. May bibigay ba? Pero may immortality yun. Pero yun na. That's actually a 3-4-4 trade. 3-4-4 trade nangyari that time. So Falling Star Moon is very effective. No? Dito sa ating laban na to. And of course the Estes. The Estes pick. No? So mukhang nagsisync na nga dito yung line up ng official Kingpin. But still, kailangan mag-ingat talaga dito ni Lunox. No? Maaga siya na-pick off. So, hindi dapat maganda. Although, maaga siya naka-pick, pero nagkaroon ng trade-off that time. No? Na-pick niya yung Yuzhong, pero na-pick din siya. Dapat hindi ganun. Dapat nag-iingat siya kasi isa siya sa mga main damage dealers dito. Pero ito na nga, no, napukol sa ulo itong si Esmeralda. Pero wala nang damage dito yung Lunox, okay? Pero yun na nga, Searing Torrent ata. Pero yun na nga, yung sustain na binibigay dito ni SS. Uy, mukhang magpapakat niya ba to? Walang follow-up damage. Pero ito na nga, na-burst down siya dito ni Hylos, no. Ito napatukan dito yung yun kinalmot na that time itong Estes, mga masyadong mababa dito masyadong mababa, mukhang alanganin. Uy, tatlo na yung nawala dito. Lancelot, no, tamang bush lang gagawin dito. And ito na nga makukuha dito ng Coffin Voice itong ating Lord, no. Mga kukunin na nila to, or pwede idire-diretso na, walang balak umuwi itong Yuzhong, no. So this is actually a 4 Lord ulit, 4 minion wave. No, 4 minions, no. So tingnan natin. Uy, mukhang dire-diretso yun na nga nila tato, no. Yend na nga nila, mukhang kaya na nga, no. Uy, Pryo Tower nga. Oh, Pryo Tower ang ginawa ng Coffin Boys. So naging effective. Naging effective talaga yung malambot na lineup nila. So bihira tayo makita ng ganyan lineup. 2 mage, 2 marksman setup, isa lang tank. Talagang yung tatay lang talaga yung bahala, no. So yung 4 na anak niya mahapde. So yun na nga ba sinasabi natin, yung balir talaga ng Coffin Boys talagang on point yan, no. So I think dahil nga malapit na tayo sa ating finals, malapit na tayo sa ating quarter finals, magi-scout na yung mga teams dyan, no, yung mga kalaban itong Coffin Boys. And of course, ng mga teams kanina, no. So makikita na natin na magkakaroon na ng kaibahan sa ating draft pick, no, kasi nalaman na nila yung mga heroes. So that is our last game, mga ka-RG, no. So maraming salamat sa mga sumubaybay ng ating 4 games ngayon. So again, bukas magkakaroon po ulit tayo ng mga laban, no. So abangan po ninyo yan, i-announce po namin yan, ipopost po yan dito sa Havoc Gaming page. And again, ako po si Reverse, guys, isa pong YouTuber and content creator sa YouTube. And check nyo na lang yung mga videos ko sa YouTube. Check nyo yung Rev Guy TV, and naman sa description. And of course, check nyo rin yung YouTube channel ng Havoc Gaming. So ayan, hanggang sa muli, ako si Reverse Guy, and see you tomorrow. Booyah!